Magandang araw. Impeachment na naman. Part 2. Pero this time, kasama na si BBM. O eto na. Labo-labo na. Mga Pilipino at mga Pilipinas. 2 taon na lang bago mag-eleksyon. Impeachment na naman. Kahit na sinabi na ng Supreme Court, unconstitutional na talaga. May finality na. Unconstitutional yung nakaraang first impeachment complaint against Vice President Sara. Try again! Ang mga kalaban niya at mga kakampi ni BBM. Try again. Let me try again. Nakakainis na kayo ha. Sawang-sawa na yung mga tao sa impeachment. Tapos ngayon si Bongbong, moro-moro pa yung impeachment nyo. Walk out pa si Abante. Walk out ka dyan. Ayun, partner, mukhang dalawa yung kanta eh. Hindi lang tinuloy ni Rowena Guason. Yung isa, let me try again. Yung isa naman ay walk away with love, before you throw my love away, di ba? O mga partner, ano masasabi nyo dito sa komento po ni at dating Commissioner, COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guason? Maraming salamat muna sa pampakape kay Ma'am Emily. Maraming salamat Ma'am Emily sa pakulay. Pangkape, mga agila from Emily. Ayun. Thank you, Ma'am Emily. Thank you. Okay, nandyan pa rin. Happy Hearts Day sa families ng lahat. Sa special greetings kay Pastor Kibuloy. Oy, Gentoslan 261. Talagang pink na pink yan, partner. Yun, no? Pink na pink. Let me try again. Kasi nga, in-impeach yung nakaraan, last year, hindi naman umubra. Ang sabi ng Korte Suprema, unconstitutional, nagmotion pa sila, unanimous pa rin ang desisyon, binasura. Kaya ngayon, ito na naman, 2 impeachment, mukhang malabo, no? Susubukan talaga nila na mapatahimik si Vice President Inday Sara. Kasi ang sabi nga ho ni Hontiveros, wala na pong ibang makakatalo kay Vice President Inday Sara Duterte, kundi sanib puwersa. Pero ang pinaka-direksyon nila ngayon, mukhang hindi yun ang nakikita ko eh. Talagang ipa-impeach nila si Vice President Inday Sara. Ito yung pinaka-main goal nila. Baka sakali magtagumpay, pero para sa akin, malabo ho na ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte, lalo na ngayon, nabulilyaso na sila dahil nagkaroon ng korupsyon, no? Katakot-takot sa flood control, puro mga ghost projects, yung pondo ay galing po dyan. Yung pondong pumirma sa 150 million bawat kongresista galing dyan. Wala na po silang pagkukunan para sa akin. Kung ulitin muli nila yon, malamang mahalata na po sila ng taong bayan at baka mag-rebelde pa ang mga Pilipino dahil dyan, mga kapartner. Aha, partner BMR. Oo, tama ka dyan, partner Bisdak. At ito nga, ang dugtungan ko yung kanta ni mayroong kasabihan tayo sa Tagalog sa atin, no? Try until you die. Sabi nga ng ating mga kasabihan. Try lang sila ng try. Anyway, mga kababayan, ako nakikita ko dito, sa totoo lang, no? Magtutuhanan lang tayo rito. Wala po talaga yan. Wala po talagang kwenta yung ginagawa nila. At ito, alam din nila ito, no? Ano ba yung kanilang ginigain dito, no? Yung ginigain nila rito ay publicity lang talaga. Kasi itong mga ito, sanay ito sa noong pamang panahon, no? Sanay ito na good in bad publicity is still publicity. Dito sila umaasa na baka sakali makatisod sila ng mga aanga-anga. Kasi tabi doon sa ibang mga viewers, aanga-anga dito sa mga kababayan nating mga Pilipino na magpapauto sa kanila. No, magpapadala ng kanilang mga optics. Pag sinabi nating mga optics, partner, ginugol ko pala yan, parang pambubuladas or pagpapakitang tao para sabihin na mayroon silang nagawa or pwede rin pasamain nila yung kanilang tinatarget. Now, ano ang kanilang main purpose dito? Actually, partner, hindi talaga nila iniisip dito na mananalo sila. Ngunit bakit sadyang pinagpapatuloy nila? Kasi nga,
sa pamamagitan ng halimbawa, kamukha nito ngayon, nagdesisyon yung Korte Suprema ng nauna na desisyon noon na sinasabing unconstitutional yung ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. Ang ground noon dahil nga sa tinambakan nila ng 4 na impeachment samantalang dapat isa lang. Ngayon, ang rason ng ano doon, yun nga, hindi po pwede yun, kailangan isa lang. Kasi mangyayari, iisturbuhin nyo na lang, babalawrain nyo na lang, patuloy nyo na lang sasampahan, hindi na tuloy makakapaglingkod ng maayos yung isang opisyal na halal. Excuse me. Ngayon, ano talaga ang main purpose nila, ang target nila? Ang target nila, kasi kumukha nito ngayon, nagkaroon ngayon ng ruling ang Supreme Court na inaffirm ito, ang iyak nila, sasabihin nila, judicial overreach, no? Para bang sobrang nangialam yung ito. Talagang sinubrahan ng Supreme Court. Yun ang kanilang ano. Ngayon pagka sila naman ang nanalo, pinanigan sila ng Supreme Court, sasabihin naman nila, gumagana ang ating demokrasya. O di ba? Alam nyo, sa totoo lang, walang panalo sa kanilang target dito kundi sila lang, no? Talo lagi ang taong bayan dito. Ano ang prueba ko dito sa sinasabi ko, partner? Ito 'yon. Alam naman nila na nadesisyonan na sila na kailangan bago sila mag-refile uli, February 6. Pero bakit nag-una-una sila kaagad, nag-file na kaagad sila nitong February 2? Bakit? Kasi nga iniisip nila baka may kakampi na naman to si BP Inday Sara na mag-file naman ng House Show na impeachment para lang makuha yung one year rule ban. Ganun po ang ano. Kaya inunahan nila. Ang mga kulangot, mangyayari ulit yan. May magpa-file din naman eh. Kasi maraming mga atat kay BP Inday Sara. So, another ano. Kaya sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, let me try again. Ganyan uli ang mangyayari. Yun. Pero partner, bago tayo tuloy-tuloy, batiin po natin yung nagpakulay. Itong si Lauren Chin ng Singaporean dollars, 10 Singaporean dollars. At saka si Tiba Balao, ayan, ng Hong Kong. Nagpadala pangmerienda, 15 Hong Kong dollars. Maraming salamat po sa mga nagpapatuloy na sumuporta sa Tirada Aguila. Partner Bisdak, second round, baka meron ka dyan. Dapat ano yan pa, let me try again. Dapat hindi, let me try again yung kanta na yan eh. Ano dapat? Let me cry again. muli kayong iiyak, di ba? Kasi nag-iiyakan sila eh. Mantakin mo may kasama pang bindisyon, di ba? Binindisyonan yung articles of impeachment, minisahan ng kalbong pare. Grabe talaga, parang ano sila, kapit kamay pa sila, pinagdasalan, pero ang ending, ayun, nabasura pa rin. Sim lang din naman yung mga mukha ngayon na nagsasampa ng impeachment. Sila lang din. Paulit-ulit na lang. Hindi na natuto, kaya dapat kantahan din yan ni Atty. Salpanelo ng di na natuto. Pakanta-kanta na lang. Para sinabi mo. Na naman, refile. Akala ko yung na natuto. mga father, akala ko yung bumasbas si Father Flavi. Di ba pinagpas si Father Flavi yan? Ayun. Nila yan. Hindi ko alam kung ano ginamit na pambasbas eh. Bindita yata ng mga Encanto partner eh. Yun lang. Oo. Noong nagbasbas ba si Father Flavi, yung tubig doon, hindi mo madulas yung tubig. Nako, delikado yan. Yung ano kasi, yung binibindita, minsan pag stuck na, nilulumot yun. Kaya pagpatalsik ni Padre Flavian, madulas talaga yan. Ay, ganun. Dati man ako sa Christian partner. Ayun. Oo. Talagang madulas. Akala mo, ang lagkit, yun yung mga stocks na holy water partner. Kasi yung holy water, every Holy Week yan, di ba? Marisma. So, binibendisyonan, may bagong holy water, di matagal na po yung stock, 1 taon. Kaya pag ginamit yan, wala talagang Nilumot na ba? Yun, nilulumot na. Nilumot na. Sa makatweet, para may kitikiti na, gano'n, ano?
Anyway, Minsan partner, minsan amoy sunrocks din partner. partner ito ha. Again, napakagandang sinabi ni ni Attorney Guanzon. May dalidag pa ba kayo kasi may parang kadugtong na ng pangalawang pag-uusapan natin tungkol pa rin sa impeachment. Proceed na tayo, Sige, partner ha. partner. Ganun pa rin Tuloy okay. tayo. Sige. At bagong impeachment complaint isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsampa ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang mga leader ng civil society at mga miyembro ng Makabayan Black kaugnay na umano'y maling paggamit at paglustay ng confidential fund noong siya ay kalihim ng Department of Education at bilang Vice Presidente. Inakusahan si Vice President Sara Duterte sa paglabag ng konstitusyon, katiwalian, panunuhol at betrayal of public trust. Pati na rin ng umano'y banta na ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang itinanggi. Ayon sa mga reklamo, hindi inalis ng desisyon ng Korte Suprema noong nakaraang taon ang pananagutin si Duterte. Kaya muling isinampa ang kaso upang makakuha sa penal na hatol. Samantala, sinabi ng kampo ni VP Sara na handa silang harapin ang aligasyon at iginiit na walang sapat na batayan ang mga ito. Kasabay ng mga paghahain ng protesta na rin ang ilang grupo na nawagan na panagutin hindi lamang kay Duterte kundi pati kay Pangulong Marcos. Mga partner, may panagain na naman ng impeachment complaint. Ano masasabi niyo rito? Wala yan partner. Sabi nga ni Vice President Inday Sara, matagal ko nang pinaghandaan yan 2023 pa lang naghahanda na si Vice President Inday Sara, 2023 December, di ba? Kasi lumutang na agad galing sa bunganga ni Frenz Castro na siya ay sasampahan ng impeachment alam na ni Inday Sara ang iriribat dyan at ang mga abogado niya matagal nang handa. Sabi nga ni Inday, di ba? Handa na siya sa bloodbath, partner. Lalo nang nakaprepare pa ng todo dahil noong 2025 last year, handang-handa naman ang kampo ni Vice President Inday Sara patungkol dyan. Sim lang din naman na mga articles of impeachment ang kino-complaint. So paulit-ulit lang. Meron lang siguro na dagdag ngayon yung ginamit nila na kidnap for ransom group na si Madriaga. Yun yung nadagdag ngayon yung niluluto yan ni ML party list na si Lisa. Lisa, hindi pala si Lisa, kamukha kasi. Dilima. Yan. Dilima. Yun lang ang nadagdag. Pero naribat na rin po yan ng mga generals. Nagsampa na nga ho ng libel case. Itong isang, sino yung nagsampa ng libel case? Isang retired general, dating PSG. Sinampahan si Madriaga. So pag tiningnan mo, walang bearing, paulit-ulit ang akusasyon, walang ebidensya, puro chismis lamang at fishing expedition, galing kay Chua yung kanilang mga kuno ebidensya. Pero at the end of the day, yung pagbabasihan pa rin natin yung totoong ebidensya, partner. Wala to, partner. Kumbaga house show na lang ho ito. Baka sakali lang na may maniwala sa kanila, pero at the end of the day, ang katotohanan ay lalabas pa rin po, partner. Magtutuos pa rin ito sa 2028 presidential election ang ending. Correct, partner. Bago bigay kay partner BMR, at bago ko ibigay sa iyo yung floor, ako para sa akin, mabilisan lang na ito. Ang nakikita ko dito, pabor pa nga kay VP Sara itong ginagawa nila. Alam nyo bakit? Kaya sinasabi ko pong pabor po ito kay Vice President Inday Sara Duterte. Pansinin po ninyo, ilang taon na po kayo kumakahol. Ilang taon nyo nang tinitira ho ang Vice Presidente. Pero hindi po natitinag. Kumbaga mga kabayan, mga partner, kumbaga si Inday Sara Duterte ay purong 24K carats na ginto. Alam nyo ang kalaban ho at kakampi ng ang kakampi ho mga kabayan ng ginto, alin? Alam nyo para kaalaman nyo lang, apoy. At mga kabayan, itong pagsusunog kay VP Sara, pag ang ginto, partner, lalo mong sinusunog, lalo itong kumikinang. Tandaan nyo yan. O para si Pastor Kibuloy, di ba? Ang daming aligasyon din sa kanya, ginaganyan, tinitira siya, pero lalong tumitingkad, nagniningas ang kanilang pagkatao. Father BMR. Ayun na, katulad nga ng kanina sinabi natin, matatandaan natin, ang pag-file nila ay advance na naman agad-agad
ang target talaga nila rito ay ayaw nilang maunahan. Yun na nga kasi katulad nitong nag-file kay Marcos Jr. itong si Atty. De Jesus, marami pong nagsabi dito na hausyaw lang ito or muro-muro lang talaga. Now, ang kanila sigurong ginawa kaya hindi sila gusto nung maunahan ay nag-file kaagad. Kaya lang, andun na naman nga yung February 6 nga sinabihan na kayo, ang kukulit talaga nitong mga ito di ba? Na-affirm pa nga yung decision ng Supreme Court at hindi ito basta na-affirm kundi na-affirm pati ng unanimous decision. Ewan ko lang nga kung bakit hindi talaga sila makaunawa. Well, gets ko na kung bakit. Kasi nga, mayroon na talaga silang target. At pag bandang huli, yun na nga ngayon. Siyempre, i-replay ulit ito ng ICC, ganun ulit magiging decision. Pag sakasakaling mayroon na naman ulit mag-file ito ng impeachment dahil hindi ako naniniwala ako may susunod pa diyan kasi ganito sila kaatat, no, ganito sila ka-fimhor sa limelights, ganyan sila kahangul, ganyan sila kasiba, gustong-gusto nila lagi sila nandyan sa sa attraction, lagi gusto nilang nandyan sila lagi sa media, pamidya dito, pamidya doon. Lahat ng ito ay puro pangtabon lang ng issue. Tandaan natin mga kababayan, back to basic pa rin tayo. No? Aside from doon sa himutok nila na tungkol dito sa mga nilustay di umano ni Vice President Inday Sara Duterte, sabihin na lang natin, granting, pagbigyan natin ng kanilang argumento na kailangan talaga ni BP Inday Sara Duterte panagutan ito. Without without accepting, granting lang. Di ba dapat malaki ang dapat ninyo mas mag-ingay kayo dito kay BBM? Kasi ito sa kanya talaga, hindi ito basta trilyon-trilyon. Andyan pa yung sa PhilHealth, andyan pa yung sa Maharlika Investment Fund, andyan pa yung bininta yung gold reserve ng Pilipinas. Napakalalaking pera, nandyan pa sa yung sa PDIC, ilan pa yun, mga bilyon-bilyon ito. Grabe. Tapos, kayo dyan mismo sa Congress, kung makatulig sa kayo at makabanat kayo dito sa mga senador, ganun-ganun ka na lang, 3-10. Pero anak ng titing naman, hindi nyo po pwedeng iligaw ang taong bayan. Huwag nyo sabihin lahat ng mga taong bayan ay bingi. Mhm. At lahat ng ang mga taong bayan ay bulag. At higit sa lahat, huwag nyo sasabihin tanga at bobo ang taong bayan. Maliwanag sa sikat ng araw, itong Congress, napakarami ng contractors dyan. At napakarami ng nababanggit at sangkot dito ngayon sa malakihan trilyon na flood control, ghost flood control anomalies, mga kapartner. Okay. Partner, dudugtong lang ako partner dito, partner, sa sinasabi ng mga complainant, partner, mga petitioner labang kay Vice President Inday Sara. Sabi na nagrereklamo, yung mga nagrereklamo, hindi inalis ng desisyon ng nakaraang ng Korte Suprema nung nakaraang taon ang pananagutan ni Vice President Inday Sara Duterte. Tama rin naman sila. Talagang hindi pa naman talaga inalis yung sinasabi nilang pananagutan. At mali din po sila dahil wala rin namang pananagutan si Vice President Inday Sara Duterte. Yung sinasabi kasi nilang pananagutan, puro akusasyon lamang yun. Pero pag sinasabi mong may kasalanan si Inday Sara, talagang wala. Kasi nahihiwagaan lang ako dito sa mga petitioner kasi confidential funds pa rin yung nasa pinakamin na articles nila, articles of impeachment, no, na nilustay daw ni Vice President Inday Sara. Paano mo masabi na nilustay po ng opisina ni Vice President Inday Sara yung confidential funds? Yung mismong Commission on Audit po ang nagsasabi unmodified opinion. Ano yung basihan mo? Nakakalito nga pag tiningnan mo, dapat ang Commission on Audit yung magsabi dyan na merong maanomalya, merong korupsyon na nangyayari, merong pananagutan. Ang problema nga wala pong statement yung Commission on Audit na may pananagutan. So ngayon, ano ang basihan ng impeachment ng mga kaliwang grupo na may pananagutan si Vice President Inday Sara na mismong COA sinabi malinis? Kaya walang pananagutan. Yung desisyon ng Korte Suprema, maliwanag yon na ipinagmumukha ng Korte ng mga justices
na yung ginagawa nila kay Vice President Inday Sara na pag-impeach sa Kongreso ay hindi dumaan sa tamang proseso at ito ay maliwanag na black propaganda, politically motivated lamang ang pinanggagawa para lamang sirain si Vice President Inday Sara. Ikamalas nila dahil nakita po yan ng Supreme Court. Di ba naglabas si Leonin ng statement na hindi pwedeng gamitin ang impeachment laban lamang sa pansariling interes para lamang masira ang isang personalidad na impeachable at basta lamang mag-trending sa social media yung mga post na yun. Hindi ganun Kasi matindi po yung sinasabi mong impeachment. Tinatanggal mo yung isa sa pinakamataas na leader sa ating bansa, ang Vice Presidente na may pinakamataas na mandato sa kasaysayan ng ating bansa. Walang pananagutan. Sa akin, walang pananagutan po si Vice President Inday Sara Duterte. Alam mo kung sinong may pananagutan? Si Pangulong Bongbong Marcos po, partner. Okay, partner, bagamat masarap po yung ating talakayan, tama yung punto nyo, no? Lahat naman ito, alam naman natin, alam ng sambayan ng Pilipino, na propaganda lahat to.